pakanin mo ang aking mga tupa. Ganito po ang nilalaman. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Ang tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga batang tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Ang wika ni Jesus, pangalagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat ikatlo siyang tinanong, iniibig mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga tupa. Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayoy mapararangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Ito ho, ang atin hong pakanin mo ang aking mga tupa. Alam mo ninyo, itong topic na ito ay kung magkaminsan ho, basta na lamang ho natin binabasa ito, kung hindi ho magiging mas malalim ang ating pangunawa dito, ay hindi natin humaunawaan na baka ho ang akala ho nila ito yung pinapastol na tupa roon sa kaparangan noong mga panahon no sa Middle East. Napakarami hong mga tupa. Talaga hong ang mga kabukiran ho riyan na ito ang kanilang inaalagaan ng mga tupa. At ito halos ang kanilang ikinabubuhay ang pag-aalaga ng mga tupa riyan. Pero nilaliman ho ito ng Panginoon. At atin ho malalaman ngayong gabi kung ano ba ang ibig sabihin ho rito ng ating Panginoon kay Pedro, na alagaan mo, pakainin mo ang aking mga tupa. Kuya Joe, ano po ang inyong nakikita na gustong ipakahulugan dito ng ating Panginoon? Mga kapatnubay, pakanin mo ang aking mga tupa. Pinili po ng ating Panginoon si Pedro upang siyang mangalaga sa itinayo niyang iglesia, ang reliyong Katoliko, na huwag pabayaan ng sino mang naniniwala sa Kanya na siya ang Diyos na totoo. Huwag pabayaang mapahamak ang nakapaloob sa Kanyang iglesia. Ibinilin pa ng ating Panginoon, alagaan at pakanin ang mga ito upang hindi magutom. Alagaan ang mga ito upang hindi mailigaw ng mga ibang naglitawang mga sekta na ang pakay para kumita. Sa loob po ng mahabang panahon na ginugol ng mga alagad ng Panginoong Hesus sa pangangaral at pagpapagaling sa mga may sakit, wala pong nanghingi at wala pong tumanggap sa mga ibinibigay sa kanila. Pero manobagay, nagtatrabaho po at nagbabanat ng buto ang mga alagad ng ating Panginoon upang kumita para sa kanilang pangangailangan. Hindi po nanggaling sa love offering ang kanilang ikinabubuhay. Tunghayan po natin sa talata Gawa 20, 34 hanggang 35. Ang sabi po ni San Pablo, alam ninyong nagbanat ako ng buto upang kumita ng ikabubuhay naming magkakasama sa lahat ng pagkakataon.
ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagpapagal ay dapat ninyong tulungan ang may hirap. Alalahanin ng mga salita ng Panginoong Hesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Kaya po sa patnubay, walang ikapu, walang love offering, wala kahit 5 kaming hinihingi. Ambag-hambag po kaming magkakasama. Ang amin pong layunin na yang may paabot sa lahat ang mga salita ng Diyos upang matamo ng bawat isa ang kaligtasan. Ako po'y talagang nabagabag at mataman kong pinakikinggan ang sinabi po ng ating kapatid na si Kuya Joe. At bawat mga pinantik ng kanyang mga pangungusap ay nadarama ko ho. Totoo po yun. Alam po ninyo, doon sa reflection yun ni Kuya Joe, pakanin mo ng aking mga tupa, totoo po yun na yung atin hong tinutukoy ho talaga rito ay yun hong iglesia. Yung atin hong iglesia, yung mga tagasunod. Ang tupa ho rito tayong mga tao, tayong mga nilalang ng Diyos. Tayo ho ang kinukonsider ho rito na tayo ho yung binibigyan ng puwang upang makaunawa ng mga salita ng Diyos Yun yung pagpapakain sa atin ng mga salita na magbubuhat sa Panginoon Diyos na ipinagkakaloob sa atin ng ating iglesia sa araw-araw na atin hong pakikinig ng mga salita ng Diyos. Kung ito ay magiging sustansya ng ating kaluluwa at ng ating pagkatao, ito ho ang magbibigay ho sa atin ng puwang upang lubos nating makilala ang Diyos, maging malusog ang ating kaluluwa. Yan ho ang lalaman ho rito. Pero bibigyan pa ho ito ng lalim ng ating mga kasamahan pa. At alam ko si Kuya Ben, meron hong magandang pakahulugan tungkol sa pakainin mo ang aking mga tupa. Kuya Ben? Alam mo nyo, nakakatuwa talaga si Kuya Joe pag nagbigay ng paliwanag at refleksyon. Sapagkat ito yung isang katotohanan na kanyang sinasabi na nagaganap sa kasalukuyan, na yung salita ng Diyos at ang misyon ay ginagawang negosyo. So, at hanap buhay. Si Kuya Joe talaga naninindigan doon sa tinatawag na ang binigay ng libre, ipamahagi ng libre. So, yung karunungan ay libre nating natanggap sa Diyos. So, yun ang gustong mangyari talaga na. Talaga si Kuya Joe, simpleng malalim ang dating sa atin pong mga tagapakinig. Sa akin naman po mga minamahal kong mga taga-subaybay sa aming palatuntunan ng patnubay. Ito po ay isang karanasan ni Pedro. Ito yung una natin pong tingnan. Yan yung karanasan na nangyari kay Pedro. Ito yung gusto po nating unahin. Sabi ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Mayroong pinaghahambingan Kaya babalikan, pag binalikan nyo yung mga unang talata, nung mga oras na yun, kasi nag-aalmusal si Jesus, nandun yung isda itinuturo niya yung bagay, inihahambing niya yung pagkain, pangkatawan, against doon sa pagkain pangkaluluwa. Kaya, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito na nakabubusog ng katawan? Ito yung isang unang-unang karanasan na ibig nating ipakita sa ating pong mga tagapakinig. Marahil kasi tinatanong din tayo paminsan-minsan ng Diyos kapag dumarating yung punto na sobra naman yung katakawan ng tao, na parang ang lahat na lang ay gusto ay kanya, parang mas sigit niyang binibigyan ng diin yung nagpapabusog sa katawan kaysa sa pangkaluluwa. Iyon po ang unang karanasan. Pangalawang karanasan na makikita po natin, sabi inulit-ulit kasi ng ating Panginoon na sumagot naman
si Pedro, sabi niya, opo, Panginoon. Na ang tugon niya, yung salitang pakanin.